Nagkagulo ang mga tao sa kalsadang ito sa Pasay. Nagtatakbo ang lalaking ito na may bitbit daw na baril. Ang humabol sa kanyang enforcer, patay sa tama ng bala. Ang maaksyong balita, umpisa na. House Speaker Pantaleon Alvarez hindi raw magpapadalos-dalos sa pag-i-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Robredo. Pinaplanong aksyon laban sa Vice Presidente. Hindi raw ganti sa impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte. This is an entirely separate action. Wala akong pakialam doon sa final ni Congressman Alejano. No? Pahayag ni VP Robredo at mga report umano ng media sa extrajudicial killings. Nagpapahirap daw sa Department of Tourism na ipromote ang Pilipinas. Mighty Corporation, sinampahan na ng 9.5 billion peso tax evasion case. Pilipinas, humihingi ng paliwanag sa China kaugnay ng plano umano nitong magtayo ng radar station sa Panatag Shoal. Transport Group, nagbanta ng 3 araw na tigil pasada. SUV driver na bumaril at nakapatay sa traffic enforcer sa Pasay. Caught in aksyon ng pagtakas matapos ang krimen. Suspect at kanyang misis pinaghahanap na. Pamilya naman ng road rage suspect sa Cebu. Nagalok ng 300 pisong pabuya para sa makapagbibigay ng video ng buong pangyayari. Special treatment sa suspect, pinuna. At kilalanin ang 12 maglalaban-laban para maging Philippines' next top model, High Street Edition. Live mula sa TV5 Media Center Reliance, nagbabalita ang hepe ng News 5, Lucy Cruz Valdez. Kasama si Tol Erwin Tulfo. Higit sa balita, aksyon. Magandang gabi. 2 menor de edad na biktima umano ng cyber trafficking ang nasagip ng National Bureau of Investigation sa Taguig. Isa sa mga suspect, magulang ng ibinugaw na bata. Bukod pa ito sa ikinasang operasyon ng NBI sa Cavite kamakailan. Kaya ang mga otoridad na alarma na sa talamak na bentahan ng mga menor de edad online. Umaksyon si Marlene Alcaide. Nagpupumigla sa babaeng ito ng damputi ng mga tauhan ng NBI Anti-Human Trafficking Division sa isang hotel sa Taguig. Naaresto siya kasama isa pang babae at lalaki sa entrapment operation katuwang ang US Homeland Security Investigation dahil sa reklamong cyber trafficking. Nailigtas naman ang 2 babae na edad 7 at 15. We were able to establish that indeed they are offering minors for sexual exploitation and child pornography. Ang isa sa mga naaresto, magulang na ibinubugaw umano ang sariling anak na minor de edad sa mga dayuhan. Umabot sa 13,000 piso ang ibinayad umano sa kanya. Itong mga bata will be staying with the customer for overnight and kahit ano na gustuhin ng foreign customer, gagawin ng bata. So if the foreign customer would want actual sexual intercourse with the minors, then he can do it. Itinanggi naman ng sospek ang akusasyon. Humihingi pa ako pera kasi nasunugan po kami. Tapos nasa hospital po yung anak ko. Wala pong nanggaganap na bugaw. Ano lang po nangyari, ma'am? Tinarap lang po kami. Pangako niya magkakain lang sa labas, yun lang po. Aminado ang NBI Atrad, nakakaalarma na ang talamak ng cyber trafficking o yung mga nagiging bentahan ng menor de edad online. Sa investigasyon ng US Homeland Security Investigations, nangungunang Pilipinas sa mga bansang mataas ang kaso ng online cyber exploitation of children. Madalas daw ito nangyayari sa mga lugar tulad sa Taguig, Cavite, Pampanga, Cebu at ilang lugar sa Mindanao. Yes, particularly sa Taguig. Yung mga kapitbahay nila, nag-aagawan pa nga. Nagsusulutan pa ng mga foreign customers. At minsan ang mga bata ang nag-iinganyo sa kapwa niya bata na mag-show, na i-meet up yung mga foreign customers. Sasampa ng mga suspect ng Qualified Human Trafficking in relation to Cybercrime Prevention Act at Child Abuse. May parusa itong 15 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong. Umaaksyon, Marlene Alcaide, News 5.
Inaresto rin ng NBI ang isang lalaki dahil sa pagpapakalat ng hubad na litrato at video ng kanyang ex. Pebrero nang i-upload ng suspect ang photos at video ng ex sa isang porn site. Ipinadala rin niya mga ito sa boss at mga katrabaho ng babae. Ayon sa biktima, nagsorry noon ang lalaki at nangakong buburahin ang mga in-upload, pero dahil hindi pinapansin ng babae ang ex, ay muli raw nagbanta ang suspect na ipakakalat ang mga litrato. Dito na nagsumbong ang babae sa NBI, kaya nahuli ang lalaki sa isang entrapment operation sa Maynila. Tinakot siya itong February, sabi niya, decided na ako, sabi ng babae. Ayaw talaga. So pagka umayaw ka, sabi nga nun, yung mga video mo, tsaka ipopost ko. To call her attention, sinabihan niya sa Facebook na, nagpost ako sa porn site, ito yung link. So nalaman ng babae, totoo pa rin sinasabi. Lesson learned din na huwag kang agad na papayag. So kung ano yung mga sinasabi sa'yo nung partner mo, pag-isipan mo rin mabuti kung in the end meron bang magiging consequences. Samantala, pinaghahanap ngayon ng mag-asawang suspect sa pamamaril sa isang traffic enforcer sa Pasay. Ang biktima, hinabol lang ang mga suspect na tumakas sa violation. Umaksyon si Ryan Ang. Sa kuwang ito ng CCTV sa Barangay 79 Zone 10, Pasay City, makikita nagkatakbuhan ng mga tao. Kasunod ito, tumakbo ang isang lalaki na may bitbit daw na baril. Sa isa pang kuha, makikita ang babae naglalakad palayo na tila walang nangyari. Mag-asawa umano ang dalawa na suspect sa pamamaril sa isang traffic enforcer ng Pasay. Yung witness natin positively identified itong printout ng CCTV. Sa investigasyon, pinara ng traffic enforcer na si Joel De Chavez ang SUV ng mga suspect dahil sa isang violation. Sa halip na huminto, humaruruto sila palayo. Nakita ito ng kasamahang enforcer na si Noel Lunas, kaya hinabol niya ito gamit ang motor. Pero nang maabutan sila ni Lunas, sa harap ng isang moske, ay pinagbabaril siya ng driver ng SUV. Dead on the spot si Lunas dahil sa tama ng bala sa ulo at katawan. Kinilala ang mga suspect na sina Nashro Bagintulo, alias Kyroden Mangundao at Norhimia Sema. Agad namang natunto ng bahay ng mga suspect sa Cavite base sa mga dokumentong naiwan sa SUV. Wala ang mag-asawa pero naroon ang 3 nilang anak. Yung anak actually is in-identify itong mga pictures na dala ng investigators natin. Ito yung mga printout ng CCTV footage na nakuha doon sa adjacent barangay. Umaasa ang pamilya ng biktima na mauhuli ang mga suspect. Kinuha niyo ang buhay na wala kayong karapatang kumuha ng buhay. Sumuko na kayo. Hindi natutulog ang batas. Uusigin kayo. Nakakalat na ang operatives natin and they are armed. Baka in the process, baka may masamang mangyari. Mas maganda kung sumuko na sila. Naharap ang 2 suspect sa kasong murder. Umaaksyon. Ryan Ang, News 5. Nanindigan ang mga otoridad na walang special treatment sa sumukong suspect sa road rage incident sa Cebu. May alok naman ang kampo ng suspect, 300,000 piso para sa makapagbibigay ng buong kopya ng video ng insidente. Umaksyon si Kay Imson. Gwardyado ng PNP Safang road rage suspect na si David Lim Jr. nang ipasok siya sa loob ng kulungan ng Cebu City Police Office kagabi. Dumiretso siya sa CR para magtago. Maliit man ang espasyo sa selda, solo naman ito ni Lim. Kaya naman ang alkalde ng Cebu City di na iwasang punahin ito. If there were no public outcry, I'll make a bet he will have an air-conditioned room. But because now everybody's watching, the best they can do for him is to separate him from the others. His family is very influential. I cannot even begin to express. They have all kinds of connections and money. Pero giit ng mga otoridad, walang special treatment sa suspect. Nung nag-uusap kami ng mother, sabi niya, i-assure lang yung safety niya and security. Kahit sino namang mag-request sa akin, gagawin ko yon na bibigyan ko ng protection. Kaya dahil nga ang kiniklaim nila social media, sa FB, ay maraming threat na sa kanya. Pero para sa kampo ni Lim, dapat natutukan ngayon na mailabas ang katotohanan sa kaso. Matatanda ang nakuna ng video si Lim ng barilin niya ang nakaalitang si Efraim Nonyal.
Para sa kampo ng sospek, edited ng video lalo't lumutang ang ilang Facebook post kung saan makikitang may kasamang lalaki ang biktima. Bagay na di nakita sa video at tumutugma raw sa salaysay ni Lim. Nauna nang sinabi ng sospek na nagawa niya mamaril dahil sa takot para sa kanyang buhay dahil may mga kasama ang biktima. Handa ang pamilya Lim na magbigay ng 300,000 pisong pabuya sa sino mang makapagpapalabas ng kabuuang laman ng dashcam. We know that there are things to be revealed in that complete footage sa dashcam. But up to now, hindi pa pinakita. Pero ang kampo ng biktima minaliit ang kumakalat na larawan. Hindi raw itinanggi ni Nunyal na may mga kasama siya noon. They have to prove it's tampered. First and foremost nga, sinasabi ko, yung video, galing yun sa concerned citizen, sa Good Samaritan. He is in fact the one who brought my client to the hospital. I've heard sa interviews, nagagalit siya, di ba? Yung honking. So, what is this kind of person? Nagagalit siya pag may nagbibipip sa'yo. So, napakataas talaga ng self-belief niya, yung self-entitlement. Umaaksyon. Kay Imson, News 5. Sa ibang balita, nagbanta ng 3 araw na tigil pasada ang Stop and Go Transport Coalition. Mag-aabiso raw sila 1 araw bago ang strike. Tutol sila sa ipinipilit ng gobyerno na pautangin sila ng pambili ng bagong jeep at gamiting collateral dito ang lumang jeep. Higit kumulang 1 milyong piso raw ang kakailanganin ng kada driver para makabili ng mas modernong jeep. Wala rin naman gusto mangyari ito eh. Napipilitan kaming gumawa ng ganito dahil kami ay hindi kinakausap ng ating pamahalaan. Sabi naman ng LTFRB, labag sa batas ang ora-oradang tigil pasada. Hindi rin sila pabor na i-rehabilitate lang ang mga 20 taon ng jeep dahil questionable na ang kaligtasan ng mga ito. Yung ibang grupo na sinasabi niyong malalaki, they were professional enough to submit a paper for their counter proposal. Ano ho ang sa inyo? Bigyan naman natin ho ng pagkakataon ng mga jeepney riders to have a safe, dependable, and reliable, decent public utility. Inireklamo ng mga residente ang tambak ng basura mula sa Novaliches District Hospital sa Quezon City. Pangamba nila, baka sila'y magkasakit dahil sa mga nakatiwangwang na basura. Umaksyon si Dindo Flora. Umaalingasaw ang mabahong amoy mula sa nakatiwangwang na mga basurang ito sa bahagi ng parking area ng Novaliches District Hospital sa Quezon City. Dahil sa hindi kaaya-ayang amoy, nangangamba ang mga residente para sa kanilang kalusugan. Maituturing kasing infectious waste ang mga basura mula sa ospital. Nobyembre pa raw nang itambak ang mga basura sa bakod na malapit sa daanan ng tao. Hindi na kami matcha, sobrang baho na po doon eh. Kaya nag-ano na kami. Siyempre, umiiwas kami sa makamkaroon, mahawa akong sakit. May order kasi sa amin si Dr. Ributon, deputy, na huwag mo na papasok kayo. Tumanggi pang magsalita ang opisyal ng ospital. Pero ayon sa Quezon City Government, naantala ang pagkuha ng ospital ng Environment Clearance Certificate o ECC dahil pinagawa ang ospital at ilang buwan pa lamang ulit itong nagbabalik operasyon. Kailangan ng ECC para makakuha ang ospital ng permit to dispose. Bukod dito, idinadaan din daw sa bidding ang proseso ng pagtatapon sa mga hospital waste. Inaasikaso na ng QC-LGU at ng ospital ang pagkukulang. Hindi kasi tayo basta-basta pwedeng magtapon na lang ng hiringgilya, ng gauze, ng bandage or whatever na ginamit ng ospital. We want to finish that within the next 2 weeks to 3 weeks at the longest. No? Wala rin daw dapat ipangamba ang mga residente. Because there is a way of handling the waste while pending collection and proper disposal. Duda naman dito ang isang health advocate group, lalo na kung titignan ng itsura ng pagkakasalansan ng mga basura. Isa po siyang public health concern kasi pag nag-spread yung infection sa community, affected yung mga tao, hindi lang pati yung immediate community pero pati na rin yung hospital staff and yung mga patients. Ayon din sa Environmental Management Bureau ng DNR, mali ang sistema ng pag-iimbak ng mga nasabing basura. Kailangan meron silang proper storage facility. So it should be secured nga. Enclosed dapat yun. Kailangan i-practice nila yung segregation. Umaaksyon. Dindo Flora, News 5.
At paalala naman sa mga nagpaplano ng outing ngayong summer, siguruhing lehitimo ang katransaksyon para sa pangarap ninyong bakasyon. Ilang biktima ng isang travel agency ang nagreklamo matapos silang matangayan ng halos 20 milyong piso. Maaksyon si Romel Lopez. Dream getaway ng pamilya Belisario na makarating sa Bangkok para sa hassle-free na bakasyon. Kinuha nila ang serbisyo ng DYA Tours and Travel Services ni Maria Lourdes Angeles. 400,000 piso lahat-lahat ang naibayad nila para sa airfare at accommodation ng pamilya at iba pang mga kasama. Pero pagdating sa airport, hindi pa pala bayad ang kanilang pamasahe sa eroplano. Booking confirmation number lang na may due payment ang binigay ni Angeles. It's the same thing. Merong booking pero hindi bayad. So, I went to her house to find out what happened. And she said, supposedly for deliver na daw that day yung tickets, etc. etc. Pero wala siyang nabigay na ticket at hindi natuloy yung trips namin. Nakabiyahe naman si Alice sa tulong ng agency, yun nga lang. Ginamit daw ni Angeles ang kanyang credit card sa ibang transaksyon na aabot sa 140,000 pesos ang halaga. Sabi ko, Des, what is this? Sabi kong ganun. Ang consume mo, almost 140,000. Kailan mo ako babayaran? Monday. Sabi niya ganun, Monday, tita. Sige ha, sabi ko, bayaran mo ako ng Lunes. Sabi ko, hindi na ako binayaran. Ang kaibigan ni Angeles na si alias Grace, natangayan din daw ng 5.6 million pesos. Very flowering kasi po siya talaga magsalita. And aside from that, she's a born again, Christian, hindi lang siya, even the family itself. Meron kaming mga narinig from her relatives, immediate family, na she was into drugs and she was into casino. Pero nung last kasi kaming nagkita, medyo napansin ko meron talagang kakaiba sa kanya. Tumalbog din daw ang mga cheque na binigay ni Angeles sa mga pinagkakautangan. Sarado na ang bahay at opisina ng travel agency. May nakalabas na ring warrant of arrest kay Angeles para sa reklamong estafa. Plano ngayon ng mga biktima na magsampa ng large-scale estafa dahil aabot na sa 20 million pesos ang natangay sa kanila. Ayon sa Philippine Travel Agency Association, hindi nila membro ang agency ni Angeles. Payo nila sa mga kumukuha ng serbisyo ng mga travel agency na alamin muna kung rehistrado sa kanila ang kanilang mga katransaksyon. Umaaksyon, Romy Lopez, News 5. Nagsampa na ng 9.5 billion pesos na tax liability complaint ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban sa Mighty Corporation. Kaugnay ito ng mga nabistong sigarilyo ng kumpanya na may pekeng tax stamps. Kabilang sa inireklamo sa DOJ ang may-ari at Vice President ng Mighty na si Alexander Wong Choo King. Naharap din sa reklamo ang 3 pang opisyal ng kumpanya. 2 probisyon ng National Internal Revenue Code of 1997 ang sinasabing nilabag ng Mighty ayon sa BIR. Malugod namang tinanggap ng kumpanya ang pagsasampa ng reklamo. Ayon sa abogado nitong si Attorney Siegfried Fortun, pagkakataon ito para linisin ang kanilang pangalan. Patuloy ding makikipagtulungan ng Mighty kaugnay ng tax collection efforts ng pamahalaan. Ayan na mga kapatid, nararamdaman na po ang mainit na panahon. Ayon sa Pag-asa, nalusaw na po ibinabantay nating low pressure area at nakakaapekto na po sa silangang bahagi ng buong bansa ang mainit na easterly winds. Mga kapatid, lumalapit na rin po sa Luzon ang ridge o dulo ng high pressure area na nagdadala po ng init. Mga senyales na nalalapit na po ang opisyal na simula ng tag-init. Yun nga lang mga kapatid, makakaranas pa rin ng light to moderate rains ang Cagayan Valley at maaaraw na po sa Metro Manila at iba pang bahagi po ng Luzon at ganito rin po ang magiging sitwasyon sa Kabisayaan. At pati na po sa malaking bahagi ng Mindanao. Pero gaya po ng dati, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng mga pag-ulan lalo na po sa hapon at sa gabi. Pero maiba tayo mga kapatid sa araw na to. Taong 1869, isinilang sa Kawit, Cavite si Emilio Aguinaldo ang unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayon sa aklat ni Nick Joaquin, kinailangan daw ng tatay niya na magsindi ng paputok para lang lumabas ang sanggol na si Emilio. 3 days raw kasi nagle-labor ang ina at Holy Week pa raw, kaya raw siguro puro pighati ang kwento ng buhay ni Aguinaldo. Pinag-aral sa Letran at USC pero tumigil din sa edad na 13. Kaya kung tutuusin, hindi si Erap ang pinakaunang Pangulo ng Pilipinas na drop out sa eskwela. Sa araw din ito, taong 1897, ginanap ang Tejeros Convention na kung tutuusin, pinakaunang halalan sa Pilipinas. Pero ito ay nabalot po ng kontrobersya na halal si Aguinaldo bilang Pangulo. Pero bago nagtapos ang botohan,
ay pinawalang bisa ni Andres Bonifacio tuluyang hindi kinilala ng Supremo mula Tondo ang naganap na resulta ng eleksyon. Wala pang 2 buwan ay intusang patay ni Aguinaldo si Bonifacio sa Maragondon, Cavite. Mga kapatid, kung kakambal na nga ng mga eleksyon ng black propaganda, protesta, tutukan ng baril, aligasyon, dayaan at karahasan, mukhang dito raw nag-ugat ang lahat. Kumpiyansa si Attorney Oliver Lozano na i-endorso ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang kanyang impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Pero ayon kay Alvarez, hindi niya basta-basta ibibigay ang basbas sa reklamo. Nilinaw din ng mambabatas na pinag-aaralan pa lang at hindi pa siya maghahain ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Umaksyon si Royces Nagit. Buong paniniwala ni Attorney Oliver Lozano na uusad ang kanyang impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Ibinasa ito ni Lozano sa speech ni Robredo para sa UN kaugnay ng kampanya ng Administrasyong Duterte kontra droga na may tuturing daw na betrayal of public trust. Kung sabihin mo na wala ng peace and order, wala ng batas dito sa Pilipinas, natural matakot ang mga investors, di maaring mag-collapse ang ekonomiya natin. Naniniwala ang abogado na i-endorso ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang inihanda niyang 6 na pahinang impeachment complaint. Kumpiyansa ako, i-endorse dahil nga siya ang unang nag-announce na dapat ma-impeach ang Vice President. Nag-iikot sina Alvarez sa mga pantalan sa bansa kaya hindi pa niya nababasa ang reklamo ni Lozano. Pero ayon sa House Speaker, hindi siya basta-basta mag-e-endorso ng impeachment complaint. Kinakailangan tignan natin yung substance ng complaint dahil ako naman ayokong mapahiya doon sa impeachment court. Paglilinaw ni Alvarez, hindi niya sinabing magsasampa siya ng reklamong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sabi ko, pag-aaralan ko. Kasi meron akong nakitang parang ground to impeach her, yung betrayal of public trust. Pero ayon sa San Beda School of Law Dean na si Father Ranillo Aquino, hindi maaaring maging basihan ng impeachment ang video message ng pangalawang Pangulo. When a person expresses his or her personal views, despite the fact that he or she is an official of government, I don't think you can blame this person for expressing his or her position. Iginit naman ni Alvarez na ang pinag-aaralang impeachment laban sa VP ay hindi pagganti sa reklamong impeachment laban kay Pangulong Duterte. This is an entirely separate action. Wala akong pakialam doon sa final ni Congressman Alejano. No? Pero ito, tignan nyo ito objectively. Panoorin nyo yung video na inilabas niya doon sa United Nations. As a Filipino, are you not, don't you feel offended doon sa ginawa niya? Siniraan niya yung bansa. Tiniyak ni Alvarez na dadaan sa tamang proseso ang reklamo ni Alejano. Pero para kay Majority Leader Rudy Fariñas, malabo itong umusad dahil luma at hearsay daw ang mga aligasyon. Tinabla rin niya ang pahayag ni Alejano na marami ang nagpapahayag ng suporta sa reklamo laban sa Pangulo. Talaga baka ma-atake ako kung totoo, magugulat talaga ako. Kung lumampas lang siya na 10, magugulat na ako nun. Kahapon ay sinabi rin ni Deputy Speaker at Liberal Party Congressman Miro Quimbo na hindi nila susuportahan ang impeachment laban sa Pangulo. Pero ayon kay Minority Congressman Edsel Lagman, hindi kinonsulta ni Quimbo ang kanilang partido. Naniniwala raw si Lagman na may sapat na sustansya ang reklamo ni Alejano. Mas mabigat anya mga akusasyon laban kay Pangulong Duterte kumpara sa reklamo laban kay VP Robredo. Ang basihan daw ng reklamo laban kay Digong ay multiple murder at crimes against humanity dahil sa pagkamatay ng libu-libong drug suspects. Habang ang pangalawang Pangulo ay kinakasuhan dahil isiniwalat niya sa United Nations ang extrajudicial killings na kaakibat ng war on drugs ng Pangulo. Umaaksyon, Royces Nagit, News 5. Umapela naman si Tourism Secretary Wanda Teo kay Vice President Robredo at sa media na kung maaari ay bawasan ang pagtalakay sa extrajudicial killings. Ayon sa kalihim, napakahirap mang engganyo ng mga turista dahil sa issue.
Sa tuwing pumupunta raw siya sa ibang bansa ay ito ang laging tanong sa kanya. Nahihirapan kaming isel ang Philippines. So I hope we could, kung pwede, and even this not only refer to Lenny, VP Lenny, but also to the media to please medyo tone down natin yung extrajudicial killing. Sinabi ito ni Teo sa press conference sa Bangkok, Thailand, kasabay ng official visit doon ng Pangulo. Matatanda ang kasama sa mga pinirmahan ni na Pangulong Duterte at Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha ang kasunduan sa turismo. Lumagda rin sila sa kasunduan sa larangan ng agham at teknolohiya at agrikultura. Itinanggi naman ng China ang balitang plano nilang magtayo ng Environmental Monitoring Station sa Panatag o Scarborough Shoal. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, hindi totoo ang report. Pinahahalagahan daw ng China ang preservation ng ecology sa South China Sea at ang relasyon nila sa Pilipinas. Ang pahayag ng China ay tugon sa paghingi ng paliwanag ng Department of Foreign Affairs sa issue. Nauna na rin sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na inihahanda na ang formal na protesta laban sa China. Sa gitna ng issue, nagkasundo ang Pilipinas at Thailand na kumpletuhin ang framework ng South China Sea Code of Conduct. Ayon sa DFA, mismong China ang may gusto ng malinaw na kasunduan tungkol dito. Magkakaroon daw ng pulong ang China at ang senior officials ng ASEAN tungkol dito sa Mayo. The purpose of the code is to see how we can manage our disputes carefully, not to raise tensions, not to escalate tensions, and that's the whole idea of the code. So all countries, even though we may have some disputes, we have to behave and deal with each other in a way that doesn't lead to conflict but rather promotes cooperation. Nanindigan ang PNP na nasa Metro Manila na ang teroristang grupong Maute. Ito'y sa kabila ng pahayag ng AFP na wala pa silang namomonitor na miyembro ng Maute sa NCR. Ang puwersa pa rin daw ng grupo sa Central Mindanao ang kanilang tinututukan. Sabi naman ni PNP spokesman Jonardo Carlos, posibleng hindi pa lang nasasagap ng monitoring ng AFP ang mga miyembro ng grupo sa Metro Manila. Pero patuloy naman daw ang kanilang koordinasyon. Naghihigpit na rin daw sila sa mga pantalan kung saan napag-alaman umanong nakakapasok ang mga bomba mula Mindanao. Hindi ho kasi kami nagsasabay. Kung halimbawa po, meron po kami intelligence gathering activity, iba po yung ginagawa po ng AFP. And then we come together, we coordinate, ano ba ito? Hola mga kapatid, napili na kagabi ang top 12 sa Philippines Next Top Model. Kasama sa kanilang ilang dating beauty queens na naging contestants tulad nina Pechi Ann Valle, Ina Dominica Guerrero, John Helen Villanueva at ang reigning Miss Beautiful Planet Philippines na si Ivy Pan. Pasok din ang dating DJ na si Janelle Olafson at dating Philpop Festival contestant na si Adela Mae Marshall. Nasa top 12 din ang team captain ng Ateneo Cheerleading Squad na si Blaze Buendia. Di rin mawawala ang mga modelong sina Sarah Jane Edwards, Shekina Danqua at ang Tyra Banks lookalike na si Kimberly Naomi Valles. Pumasa rin sa mentors ang bisexual mom na si Janeline Medina at half-Swiss scoliosis patient na si Angela Lemon. Sunod na aabangan ng dibdiba nilang pagrampa sa susunod na Martes alas 8 ng gabi. Nagulat naman ang mga nanood sa press presentation ng Binibining Pilipinas 2017 kanina. 39 na lang kasi ang pinakilalang candidate sa halip na 40. Nalaglag sa competition si Binibining 36 May Lani Chan. Usap-usapan dahil ito sa kanyang sexy photos. I'm not going to tell the details, but we are straight when we find out something that should not be for a candidate that will represent the Philippines. Usap-usapan rin ang mga pagbabago sa mechanics ng Binibining Pilipinas. Sorpresa pa raw kung ano-ano ang mga ito, pero magiging pinakamatimbang na raw ang question and answer portion. In a contest, whether there are other contests also, the girl has to know how to answer and how to project her thoughts about the country.
At yan po ang 45 minuto ng Maaksyong Balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Sa ngalan ni Erwin Tulfo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Saan man, kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon.